May isang ina na mag-isang itinataguyod ang 3 niyang mga anak na ipinaglihi raw sa unggoy. Mailap sila sa mga tao dahil ang kanilang mga itsura madalas daw inihahalin tulad ng iba sa mga unggoy. Sobrang hirap ng sitwasyon naming magkakapatid. Lagi kaming nagtatago at umiiwas sa mga tao. Dahil sa tuwing nakikita nila kami, lagi silang tumatawa o di kaya may hindi magandang sinasabi sa amin. Alam naman namin na hindi kami katulad ng iba na normal yung itsura. Pero hindi naman namin gusto na maging ganito. Pero anong magagawa namin? Ito yung lahi ng aming pamilya. Mukha man kaming unggoy pero hindi kami masamang tao. Pero kahit anong kabutihan yung ipakita namin, yung itsura pa rin namin ang pinagbabasehan nila ng pagtrato nila sa amin. Kaya mas pinili na lang namin na magtago at umiwas sa mga tao. Dahil karamihan sa kanila ay wagas kumakapanlait. Ang itinuturong dahilan kung bakit nagkaganito ang kanilang anyo, ang kanila raw ama, na nanghuli noon ng unggoy na ipinakain din sa kanila. Kami lang magkakapatid yung may ganitong itsura. Nagsimula daw lahat ng sumpa na 'to nung nanghuli yung tatay namin ng unggoy. Tapos pinakain daw ni tatay sa nanay ko at sa mga tito ko yung nahuli niyang unggoy. Nung buntis si nanay, unggoy daw yung gusto niyang kainin kasi nasarapan daw siya nung nag-uwi si tatay ng unggoy. Tapos ginawa daw niya yung adobo. Pagkatapos nun, nung pinanganak yung kuya ko, nagulat sila kasi mukhang unggoy si kuya. Tapos nung pinanganak din kami, pare-pareho kaming mukhang unggoy. Kaya totoo siguro na sinumpa kami dahil sa ginawa ni tatay na pag sa mga unggoy sa gubat. Kapansin-pansing maliit ang kanilang mga ulo, malaki ang bibig at mga tenga, at bahagyang nakaumbok ang noo. Tanggap ko naman na mukha talaga kaming unggoy na magkakapatid. Pero ang hindi ko lang matanggap, yung pagtrato sa amin ng mga tao na nakakakita sa amin. Gusto lang din namin mabuhay ng normal kahit na ganito kami. Pero yung mga nakapaligid sa amin, lagi nilang pinapamukha at pinapaalala na kakaiba kami at hindi normal kumpara sa kanila. Pero sa tingin ko, kahit na ganito kami, mas mabuti yung puso namin sa mga taong walang ibang alam, kundi manghusga ng taong kakaiba sa paningin nila. Ang magkakapatid parang nakahawla o nakakulong sa sarili nilang tahanan. Lumalabas lang daw ang mga ito kapag maghahanap ng makakain. Pag nagugutom na kami, dun lang kami lumalabas para maghanap ng kakainin. Dahil minsan wala sila tatay. Kaya lumalabas kami dahil sa gutom. Pero kung nandiyan naman sila nanay at tatay, di na namin kailangan lumabas dahil binibigyan naman nila kami ng kakainin magkakapatid. Pero minsan di talaga namin matiis. Kaya kami na mismo yung naghahanap ng pagkain namin. Itong Biyernes, sa kauna-unahang pagkakataon, bumaba ng bundok ang magkakapatid dahil ipapa-check up namin sila. Sabi ng doktor sa amin, nasa lahi daw namin yung pagiging mukhang unggoy. Pero yung nanay namin ay din sa amin. Kaya daw naging ganito, magpinsan sila ni tatay. Kaya naging ganito yung itsura namin. Hindi totoo yung sinasabi nila na kaya kami naging ganito, dahil nanghuli si tatay ng unggoy, tapos pinakain sa nanay ko. Yung totoo pala, magpinsan sila nanay at tatay. Kaya ganito ang kinalabasan naming magkakapatid. Mahalin tulad sa unggoy ang kanilang mga itsura. Pero ang tunay na tuso, naging malupit sa kanila ang mapanghusgang mundo. Mag-ingat sa puot ng misis na kinaliwa. Kaya niyang putulin ang kaligayahan ng kanyang minamahal. Matapos mag one-on-one inuman ang mag-live-in partner na sina Rick at Gina. Natulog na si Rick. Masaya kami nagiinuman ng asawa ko nung gabi na yon. Wala akong naiisip na problema dahil tawa kami ng tawa. Wala siyang binabanggit na may pinagseselosan na pala siya. Tapos pinagsisilbihan pa niya ako. Inasikaso niya yung tutulugan namin. Dahil lasing na ako, pinalitan pa niya yung damit ko bago ako matulog. Pero nung madaling araw, naalimpungatan ako. Tapos parang namamanid yung ibaba ng puson ko. Nung dinilat ko yung mata ko, nakatayo yung asawa ko sa paanan ko. Nakangisi siya. At nung tinignan ko yung kumot, sobrang daming dugo. Doon ko lang napagtanto na wala na yung pototoy ko. Pinutol na ng asawa ko. Laking gulat na lang niya nung kanyang napagtanto na putol na ang kanyang ari. At ang salarin, walang iba, kundi ang kanyang ka-live-in. Hindi ko akalain na magagawa sa akin yun ng asawa ko. Dahil alam naman nating lahat na malaking parte ng pagkalalaki ng isang lalaki ang kanyang pototoy. Tapos ngayon pinuto lang ng ganun-ganon.
Hindi ko alam yung gagawin ko dahil nawala sa akin yung parte ng katawan ko na nagbibigay sa akin ng ligaya. Hindi ko alam bakit nagawa ng misis ko 'to sa akin. Oo, madalas kaming mag-away dahil napakaselosa niya, na halos lahat ng dumikit sa aking babae, ang iniisip niya kabit ko yun. Pero hindi raw talaga pera ang punot dulo ng kanilang mga away, kundi selos. Sa sobrang selosa niya, lagi niya akong inaaway. Nagkandaletse-letse na nga yung buhay namin sa kakaselos niya eh. Tapos yung isang kapitbahay namin, nakita daw yung misis ko na bumili ng kutsilyo. Pinagwalang bahala ko lang yun. Dahil baka para lang sa kusina namin. Tapos kinagabihan, nagtataka ako. Sobrang bait na ng misis ko sa akin. Tapos niyaya pa niya akong uminom. Tuwang-tuwa naman ako dahil akala ko magbabago na siya at titigilan niya na yung kakaselos niya. Pero nung lasing na ako, meron pala siyang plano sa akin para hindi na talaga siya magselos. Ang hindi alam ni Rick, yun na pala ang gabing matatapos na ang maliligaya nilang araw. Pagkagising niya, putol na ang kanyang ari. Pinakulong ko yung asawa ko. Pero kahit na gano'n yung ginawa niya sa akin, eh hindi ko siya kayang makita na mabulok sa kulungan. Mas nangibabaw pa rin sa akin yung pagmamahal ko sa kanya. Iniisip ko na lang na kahit naputol na yung pototoy ko, magiging mas maayos na yung pagsasama namin. Dahil wala na siyang dahilan para magselos at wala na yung pagkalalaki ko. Kaya kahit may dumikit pa sa akin na babae, eh wala na siyang dahilan na magselos. Dahil nakita naman daw ni Rick na nagsisi si Gina. Matapos ang 2 linggong pagkakakulong, inurong niya ang demanda kaya nakalaya si Gina. Sa mga nagtatanong naman kung paano na ang kanilang romansa, para-paraan na lang daw. Kahit wala na yung pototoy ko, kaya ko pa naman siyang paligayahin. Kumpleto pa naman yung mga daliri ko, tapos may dila pa naman ako. Kaya kahit papano, nagagawa ko pa rin paligayahin si misis. Kahit na wala na akong manoy. Kaya wala na rin akong galit sa kanya. Kasi nawala man yung pototoy ko, napalitan naman yun ng maayos na samahan naming mag-asawa. Sa kabila ng mga nangyari sa kanilang pagitan, ang pagmamahalan daw ni Rick at Gina kailanman hindi naputol. Ano kaya ang gagawin mo kung biglang isang araw, bigla ka na lang makapulot ng limpak-limpak na salapi sa basura? Sa tumpok ng mga umaalingasaw na basura, nakapulot ang basurerong si Emmanuel ng ₱250,000. Jackpot! Bago ako pumasok ng trabaho, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Dahil may sakit nung araw na yun yung anak ko. Tapos wala pa kaming mahirma ng pera pambili ng gamot. Ayoko sanang pumasok sa trabaho para makadiskarte ako ng pera. Kaso naisip ko naman na baka matanggal ako kung di ko papasukan yung duty ko. Nung pagpasok ng truck ng basura namin sa subdivision, bumaba ako agad para kunin yung mga nakalabas na basura sa tapat ng mga bahay. Tapos nung sa may pang 5 bahay, pagangat ko nung basura nila, yung isang plastic dun ang gaan. Parang mga papel lang yung laman. Kaya naisipan kong buksan yung plastic. Doon tumambad sa akin yung limpak-limpak na pera na unang beses ko lang makakita sa buong buhay ko. Laking gulat niya nung pagbukas niya ng isang plastic, tumambad ang limpak-limpak na salapi. Sobrang kaba yung naramdaman ko nung makita ko yung limpak-limpak na pera. Dahil di ko alam kung paano yun napunta sa basura. Iniisip ko, baka para sa akin talaga yun. Kasi saktong may sakit yung anak ko nun. Tapos wala din kaming kapera-pera. Kaya baka yun na yung sagot sa mga problema namin. Tapos nataranta na ako nun. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko muna yung plastic na puno ng pera dun sa gilid ng truck. Habang iniisip ko kung anong dapat kong gawin sa napulot ko. Napapansin na nung mga kasama ko na hindi ako mapakali. Kasi nga natataranta na ako nun eh. Kasi baka malaman nila yung tungkol sa pera. Kaya sinabi ko na lang na nag-aalala ako sa anak ko na may sakit. Kaya kinakailangan kong umuwi ng maaga. Baka nga ang napulot na pera sa imbakan ng basura na halos ₱250,000 ang sagot sa mga panalangin ni Emmanuel. Yung pera na yun talaga ang magiging sagot sa mga problema ko. Dahil naniniwala ako na 80% ng problema ng tao kayang solusyonan ng pera. Malaking bagay sa akin yung ₱250,000 na yun. Dahil ilang taon din ang aabutin bago ako makaipon ng ganun. Tapos sa isang iglap lang, makakakuha ko ng ganung kalaking halaga sa basura. Kaya hanggat maaari, ginawa ko ang lahat ng magagawa ko para maiuwi ko yung pera sa bahay nang hindi nalalaman ng mga kasamahan ko. Pakiramdam ko kasi para sa akin talaga yon. At may mayaman lang na walang magawa sa pera. Kaya ganun, nagtapon ng ganung kalaking pera.
Samantala, aligagana si Maria. Aksidente kasing naitapon ng kanyang mister ang plastic bag na naglalaman ng ₱250,000. Di ko alam na nilagay pala ng asawa kong si Maria sa plastic bag yung perang pampuhunan namin sa negosyo. Naglilinis kasi ako ng kalat nun. Kaya buong akala ko, basura lang yung plastic na yun. Yun pala doon nakalagay yung mga perang pinaghirapan namin. Agad naman naming itinawag sa City Hall yung nangyari dahil meron kaming kopya ng CCTV. Kaya nakita namin kung sinong basurero yung nakadampot ng plastic. At doon na din namin nalaman yung detalye nung nakakuha. Si Emmanuel, buo na ang loob na isauli ang solusyon sana sa kanyang mga problema. Pag-uwi ko sa bahay, napag-isip-isip ko na hindi naman talaga sa akin yung pera. Kaya mas mainam na isoli ko na lang yun sa totoong nagmamay-ari. Dahil kahit anong mangyari, mas mainam pa rin gumawa ng kabutihan sa kapwa kaysa pag-interesan ko yung pera na hindi ko naman pinaghirapan. Saka baka mamaya may paggagamitan silang importante sa pera na yon. Kaya dinala ko na agad sa barangay yung pera para ipagbigay alam sa mga kinauukulan. Dahil sa kabutihang loob na ipinakita ni Emmanuel, binigyan siya ni Maria ng ₱20,000 bilang pabuya. Wala sa estado ng buhay ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Kaya lagi nating piliin ang maging tapat at mabuti. Kung akala natin na walang nakakita sa lahat ng ginagawa natin sa ating kapwa, yun ay isang malaking pagkakamali. Dahil merong nasa taas na nakakita ng bawat aksyon na ginagawa natin. Pampihira talaga ang mga katulad ni Emmanuel. Ang pangalan, ang ibig sabihin, God is with us. Ang nagpapagaan daw sa maghapong pagkusot ng mga misis sa Leyte, ang mga kabanding nilang eel o igat. Dito sa Barangay Santa Fe sa Matalom, Leyte, ang mga igat kanilang pinaka-iniingat-ingatan. Noong bata ako, takot na takot ako sa igat. Dahil nung naglalaro kami sa sapa, tapos may nakita kaming igat, ang ginawa ko, hinawakan ko. Kasi akala ko kakaibang isda lang. Pero nung dumampi na yung igat sa palad ko, grabe, ang lakas ng kuryente. Natumba agad ako tapos doon ko nabitawan yung igat. Di ko alam kung paano yung isang isda kaya palang maglabas ng ganong kuryente. Kaya simula nun, nagkaroon na ako ng takot sa tuwing makakakita ako ng igat sa sapa namin. Pero habang nagkakaisip ako, doon ko nalaman na importante pala yung mga igat sa lugar namin. Dahil ang paniniwala nila mama, yung igat daw ay yung tagapagbantay ng sapa. Kaya imbis na hulihin nila, inaalagaan pa nila ito. Minsan sila pa nga yung nagbibigay ng pagkain para sa igat. Ang mga igat kasi sa kanilang mga sapa, itinuturing nilang mga tagapagbantay. Yung paniniwala sa lugar namin na yung igat daw ang tagapagbantay ng sapa, medyo duda ko. Dahil kapag pumupunta ako sa ibang lugar, nakikita ko yung mga lasinggero na ginagawa lang nilang pulutan yung igat. Isang beses nga nung birthday nung katrabaho ko, igat yung pulutan namin. Medyo ayaw ko pang kumain nung una, pero nung natikman ko, ang sarap pala ng igat. Parang gusto ko tuloy hulihin at ihawin yung igat sa sapa namin. Ang laki pa naman at mukhang masarap ulamin. Kaso baka magalit sa akin yung mga tagalugar ko. Kaya may naisip akong idea para dun sa igat sa sapa namin na kumuryente sa akin nung bata pa ako. Ano bang meron sa mga igat dito sa Matalom, Leyte? Pinaniniwala ang mahiwaga at parang may dala raw himala. Naisip ako ng idea. Kung may kuryente talaga yung igat, siguro kaya nang magpailaw ng bumbilya. Kaya ang ginawa ko, habang tulog yung mga tao sa lugar namin, pasimple kong kinuha yung igat sa sapa. Pagkatapos nun, nilabas ko yung dala kong bumbilya at dinikit sa ulo ng igat. Pagkatapos nun, nagulat ako. Dahil tama nga ang hinala ko. Kaya ng igat magpailaw ng bumbilya. Sa itinagal-tagal din ng paglangoy-langoy sa sapa, wala rin daw ni isa na nagtangkang hulihin sila. Nung kumpirmado na kayang magpailaw ng bumbilya, yung igat na tagabantay dun sa sapa namin, agad kong pinagbigay alam yun sa mga kababaryo ko. Nung nakita nila yung kayang gawin ng igat, mas lalong tumibay ang paniniwala nila na tagabantay ng sapa yung igat na yun. Kaya pa nito magmilagro. Kaya nagkaroon ng batas dito sa amin na bawal hulihin ng igat sa sapa. Kung sino mang magtatangka ay paparusahan namin. Mahal na mahal namin yung mga igat namin. At lahat tayo may kanya-kanyang paniniwala.
Respeto na lang kung anong pinaniniwalaan ng bawat isa sa atin. Ang pagmamahal ng mga tiga Santa Fe sa kanilang mga igan, maihahalin tulad daw sa biyaya ng kanilang sapa. Kalabaw ang katuwang ng ating mga magsasaka. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, kalabaw din pala ang dahilan ng isang madilim na trahedya. Dito sa Pilar, sa Capiz nakatira ang 11 anyos na si Dodong at ang alagang kalabaw ng kanyang lolo Buning, si Domingo. Mula bata pa lamang yang si Dodong, hilig na niyang sumakay sa kalabaw naming si Domingo. Tapos nung 8 taong gulang na siya, kaya na niyang pasnurin yung kalabaw namin. Kaya kampante talaga kami na hindi siya ipapahamak ng kalabaw. Dahil sa araw-araw niya yung kasama ay parang kaibigan na talaga yung turing niya dito. Mas marami pang ang oras si Dodong sa kalabaw na makipaglaro kumpara sa mga batang nakikipaglaro sa kanya. Kaya hindi namin nakalain na mapapahamak pala si Dodong dahil kay Domingo. Ang kalabaw, laging isinasama ni Dodong sa tuwing pupunta siya sa bukid. Gaya nitong huli nilang lakad ng kanyang kapatid na si Dodoy. Nung huli naming dinala yung kalabaw namin sa bukid ay wala naman kaming napansing kakaiba. Kung ano yung madalas na ginagawa namin ni Dodong sa kalabaw, tulad ng pagsakay sa likod, paghila ng araro, ay normal naman ang lahat. Tapos nagulat na lang ako nang biglang nagbago yung kinikilos ng kalabaw namin. Kala ko okay lang ang lahat at baka pagod lang sa Domingo, pero hindi ko talaga inaasahan yung bigla nitong ginawa sa kapatid ko na si Dodong. Pero ang kalabaw na si Domingo, tila iba raw ang timpla nung hapong yon dahil bigla-bigla itong naging agresibo. Habang nakatali kay Dodong yung lubid na nakakabit sa kalabaw, ay bigla na lang nagwala sa Domingo sa hindi namin malamang dahilan. Kampante si Dodong na hindi siya kayang saktan ng kalabaw dahil kaibigan na yung turing niya dito. Nung bumagsak si Dodong sa lupa, doon na siya sinimulang suwagin ni Domingo. Sobrang kakaiba at naging agresibo yung kalabaw. Matapos niyang suwagin si Dodong, kumaripas naman ito ng takbo. Masama pa, nakakabit pa din kay Dodong yung tali. Kaya habang tumatakbo si Domingo, ay nakakaladkad dito si Dodong. Sasaklolohan na daw dapat ni Dodoy ang kanyang bunsong kapatid. Pero pinapaktapakan na ni Domingo si Dodong. Gusto ko sana siyang tulungan, kaso masyadong delikado dahil nagwawala na yung kalabaw. Mga ilang minuto pa, doon na tuluyang kumalma si Domingo. Agad ko namang nilapitan si Dodong. Wala na itong malay dahil nakita ko na tumama yung ulo niya sa bato. Tinanggal ko yung tali sa bewang niya. Gusto ko siyang buhatin kaso hindi ko kaya. si Dodoy dali-daling humingi ng tulong sa kanyang lolo Buning. Nakita ko si Dodoy tumatakbo habang sumisigaw ng tulong. Pinainom ko agad ng tubig upang makapagsalita siya ng maayos kasi hingal na hingal yung bata. Nung kumalma na siya, doon niya sinabi sa akin yung nangyari kay Dodong, kaya agad kaming pumunta sa bukid. Pagdating ko doon ay nakita ko na wala nang malay si Dodong at lasog-lasog na yung damit. Pero paano nga bang ang dati maamo at sanggang dikit ni Dodong na kalabaw, tila hindi na siya nakilala? Pagka ganyan ang kondisyon, nag-wild na yung kalabaw, the only thing that you can do is to dismount. Umalis ka na dahil hindi mo makokontrol yung ganong kondisyon. Ang leon ang pangalawa sa pinakamalaking uri ng pusa sa buong mundo. Pero kahit na pumapangalawa lamang ito, ang leon pa rin ang kilala natin bilang hari ng kagubatan. Sa kadahilan ng sila ay likas na mabangis at matapang. Kinatatakutan sila ng iba pang hayop sa kagubatan, pero sila ay walang kinatatakutan. Sa katunayan, ang mga turistang pumupunta sa safari na matatagpuan sa bansang Afrika ay inaabisuhan na mag-ingat kung sakaling maka-encounter sila ng leon sa kanilang dadaanan. Binabalaan sila na huwag lalapit dito dahil napakadelikado at maaari silang mapahamak. Pero sa kabilang banda, may mga tao ang nagsanay upang paamuhin ang mga mababangis na hayop na ito. Isa na dito ang ating bida na si Adolfo, the lion trainer. Habang nasa Mexico si Adolfo ay narescue niya ang isang batang leon. Dinala niya ito sa isang shelter upang malagaan at mabigyan ng sapat na atensyon. Si Adolfo mismo ang nag-alaga at nag-train sa batang leon. Tinuring niya ito na parang sarili niyang anak, kaya naman nagkaroon sila ng pambihirang koneksyon sa isa't isa. Pinangalanan ni Adolfo ang batang leon at tinawag niya itong Kiara. Hango ito sa isang karakter mula sa pelikulang The Lion King. May kahulugan din ng salitang Kiara sa ibang lengguwahe. Tulad sa Italian, ang kahulugan nito ay liwanag. Sa Hindi naman ay mahalagang regalo ng Panginoon. At sa Korean naman
ay unang sinag ng araw. Ang lahat ng kahulugan na yan ay ang eksaktong nararamdaman ni Adolfo noong una niyang makita ang batang leon na si Kiara. Habang lumilipas ang panahon ay palaki na ng palaki si Kiara. Hindi na siya kayang suportahan ng unang shelter na pinagdalhan sa kanya. Kaya labag man sa loob ni Adolfo ay kinakailangan niyang ilipat si Kiara sa mas malaking shelter kung saan maibibigay ang pangangailangan nito. Kaya masakit man para kay Adolfo at Kiara ang maghiwalay dahil sobrang napalapit na ito sa isa't isa, ay wala nang ibang pagpipilian pa si Adolfo dahil alam niya na ito ang mas makakabuti para kay Kiara at naniniwala siya na kahit maghiwalay man sila ay balang araw ay muli silang magkikita. Nang makalipat si Kiara sa bago nitong shelter ay naninibago ito. Mababakas sa kanyang mga mata ang kalungkutan dahil hindi na niya kasama ang taong nagligtas at nag-alaga sa kanya. Kinakailangan kasi ni Adolfo na umalis ng bansa upang magtrabaho kaya hindi niya mabisita si Kiara sa bago nitong tirahan. Habang tumatagal ay nasasanay na rin si Kiara sa bago niyang tinitirahan. Lumalaki siyang malusog at masigla pero hindi ibig sabihin nun na kinalimutan niya na ang unang taong nagmalasakit sa kanya. Marahil ay hinihintay niya lamang ang pagkakataon na muli silang magkikita. Makalipas ang 1 taon mula nang maghiwalay ang landas ni Adolfo at Kiara ay muling magtatagpo ang landas ng dalawa. Sa loob ng higit 1 taon ay lumaki si Kiara at naging mabangis na leon. Hindi siya nilalapitan ng mga tagapangalaga sa shelter dahil natatakot ang mga ito sa kanya sapagkat alam nila na maaari silang atakihin ni Kiara. Kaya naman matagal-tagal na rin mula nang huling mahawakan at nalapitan si Kiara ng tao. Sa pagbabalik ni Adolfo sa Mexico ay agad siyang bumisita sa shelter na pinagdalhan niya kay Kiara. Umaasa si Adolfo na makikilala pa siya nito kahit na higit 1 taon na ang lumipas mula na magkahiwalay sila. Kaya naman sa pagpasok niya sa loob ng shelter ay nakaramdam siya ng kaba at excitement dahil sa wakas ay muli niyang makikita si Kiara. Tumayo si Adolfo sa fence habang pinagmamasdan si Kiara. Masayang masaya siya dahil nakita niyang naging maayos ang pagpapalaki dito. Kaya ilang sandali pa ay tinawag ni Adolfo si Kiara at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagulat sila dahil nabosesan ni Kiara si Adolfo at patakbong lumapit sa fence. Mababakas sa mga kilos ni Kiara na masayang masaya ito nang muli niyang makita ang taong nagligtas sa kanya. Kaya naman pinakiusapan ni Adolfo ang namamahala sa shelter na kung maaari ay papasukan siya nito sa loob ng kulungan ni Kiara. Pinayagan naman siya pero binalaan siya nito na maaaring may mangyaring masama sa kanya. Pero sinabi ni Adolfo na tiwala siya na hindi siya gagawa ng masama ni Kiara. Pagpasok niya sa loob ay nakaramdam siya ng pag-aalinlangan dahil pumasok sa kanyang isip na paano kaya kung hindi naman talaga siya natatandaan ni Kiara at bigla na lang siyang atakihin nito dahil alam niya na ang mga mambabangis na hayop ay maaaring umatake nang hindi mo inaasahan. Pero nangibabaw sa kanya ang pagmamahal niya kay Kiara, kaya dahan-dahan niya itong nilapitan. Ilang sandali pa ay laking gulat ni Adolfo nang biglang lumundag si Kiara papunta sa kanya. Maluwa-luwa ang kanyang mga mata nang makita niyang nakayakap si Kiara sa kanya. Makikita natin sa larawan kung gaano kasaya ang dalawa sa muli nilang pagkikita. Mababaka sa kanilang muka na sobrang namiss nila ang isa't isa. Ilang minuto silang naglambingan at halos ayaw nang bumitaw sa isa't isa. Nabigla at namangha ang mga tagapangalaga sa shelter sa kanilang nakita dahil hindi nila inaasahan na ang isang mabangis at delikadong hayop ay maaalala pa ang taong nagligtas sa buhay niya. Nakuna ng video ang muling pagtatagpo nila Kiara at Adolfo at nai-upload ito sa internet. Kaya naman sa loob lamang ng 1 araw ay nag-viral ang video at umani ng napakaraming positibong komento. Dahil namangha ang mga tao at bihira lamang silang makakita ng isang leon na niyayakap ang isang tao. Simula nang makabalik si Adolfo sa Mexico ay lagi na siyang bumibisita kay Kiara at madalas siya mag-upload ng kanilang videos upang mapanood ng mga tao at magbigay ng ngiti sa kanila. Ang kwento ni Kiara at Adolfo ay nagpapatunay na kahit ang isang mabangis na hayop ay maaaring magkaroon ng pagmamahal at emosyon sa isang tao. Kung minsan nga, mas mapagkakatiwalaan mo pa ang hayop kaysa sa tao. Maraming salamat sa pakikinig. Tamang-tama itong ating kwento ngayon tungkol sa isang sementeryo na tapunan daw ng listahan ng mga kinukulam. Hindi namin akalain na magagawa yun ni Lola sa ate ko.
dahil paborito niyang apo si ate. Tapos nagulat na lang kami nang may biglang tumubo na mga bukol-bukol sa katawan ni ate. Akala namin na simpleng kati-kati lang yun, pero habang tumatagal, mas lalong lumalala. Hanggang sa tinanong ni mama kung may naging alitan daw ba si ate at lola. Dahil sabi ni mama, isa daw malakas namang kukulam yung lola namin. Sa ilalim kasi ng malaking krus na ito, merong bungo na may tulo ng mga itim na kandila. Pagpunta namin sa bakuran ni lola, may nakita akong mga picture na nakaipit sa isang bato na may tulo ng kandila. Pagtingin ko sa mga picture, nandun yung kay ate. Kaya mas lalong lumakas yung kutob namin na si lola nga talaga yung nagbigay ng sakit kay ate. Kasama sa mga litratong nakuha sa loob ng bungo, ang 12 pa niyang mga kamag-anak. Kasi may pinapagawa daw si lola sa kanya, tapos hindi niya sinunod. Tapos doon na daw nagalit si lola sa kanya. Kasi matigas na daw yung ulo ng ate ko. Kaya daw dapat turuan na daw ng leksyon. Para malaman kung sino ang may gawa nito sa kanyang pamilya, si Lynn nagpa-online tawas. Nung ginaba yung bahay ni lola, doon na tumambad sa amin lahat ng mga ginagawa niyang kasamaan. Lahat ng gamit niya sa pangkukulam, lahat ng taong kinulam niya, mga picture, mga manika, mga patay na isda, patay na hayop, nandun lahat. Aminado si Lala, may hindi raw talaga sila pagkakaunawaan noon. Dito nilagay ni lola yung mga picture, tignan nyo. Ang mga mangkukulam ay ang mga taong pinaniniwalaan na nagsasagawa ng ritual o orasyon upang parusahan o bigyan ng sakit ang mga taong pinagagalitan nila. Kung minsan, may mga taong nagbabayad sa kanila upang isagawa ang pangkukulam sa mga taong kinaiinggitan o kinagagalitan ng nagpapakulam. Ayon sa paniniwala, ang mga mangkukulam ay nagtataglay ng black magic. Ang kanilang orasyon ay nasa wikang Latin. Gumagamit sila ng manika o bududal upang irepresenta ang taong bibigyan nila ng sakit. Kinakailangan din ng mangkukulam ng larawan o buhok ng taong kukulamin upang isagawa ang pangkukulam. Kadalasan, ginagawa nila ang orasyon o ritual tuwing Martes o Biyernes ng hating gabi dahil pinaniniwalaan na mas malakas at epektibo ang kanilang kapangyarihan sa mga araw na nabanggit. Ayon sa mga paniniwala, matapos magsagawa ng ritual ang mga mangkukulam, ay gagamitin nila ang manika at karayom upang pasakitan ng kanilang biktima. Tinutusok nila ang manika sa iba't ibang parte ng katawan dahil sa bawat tusok ng karayom sa manika ay siya ring mararamdaman ng taong kinukulam. Kadalasan ng mga taong kinukulam ay lumalapit sa albularyo na may kakayahan na gamutin ang sakit na dulot ng pangkukulam. Dahil ang mga albularyo ay may sapat na kaalaman upang kontrahin ang orasyon na ginawa ng mangkukulam. Ano't anuman, iisa ang dapat tuluyang ilibing ang pag-iisip at paghahangad sa kapwa
ng masama. Kisame ng isang bahay sa Sagay sa Negros Occidental, may nakitang kinatatakutang nilalang na kung tawagin, sigbin. 6 na buwan nang hindi pinapatulog si Archie ng mga misteryosong kaluskos mula sa kisame ng kanilang bahay. Ilang buwan na akong hindi nakakatulog dahil dun sa ingay na naririnig ko dun sa may kisame namin. Ilang beses ko na rin siyang gustong tignan kung ano ba yung nandun, pero natatakot ako dahil baka mamaya kung anong hayop o makamandag na nilalang ang nandun, kaya hindi ko siya magawang tignan. Pero isang beses, hindi ko na talaga matiis yung ingay na naririnig ko, kaya tinignan ko na kung ano yung nandun sa may kisame. Pagsilip ko dun sa may loob ng kisame, may nakita akong mga kalansay na hindi ko malaman kung anong nilalang ba yun. Matagal na raw usap-usapan na may pagala-gala talagang sigbin na di umano alaga ng matandang mag-asawa sa kanilang lugar. Totoo talaga yung mga sigbin dahil nakita mismo ng dalawang mata ko. Minamanmanan kasi naman yung dalawang matandang mag-asawa na mayaman dito sa amin dahil mga sigbin daw yung nagbibigay ng swerte sa kanila. Pero nung nagmamanman kami sa may lugar nila, may nakita kaming nilalang na sigbin talaga yun. Nakunan pa namin ng video. Tignan nyo, panoorin nyo. Ang sigbin ay isang uri ng hayop na pinaniniwala ang alaga ng mga aswang. Ayon sa mga kwentong bayan, tinutulungan ng sigbin ng mga aswang sa paghahanap ng bibiktimahin. Mahilig ang mga sigbin sa lamang loob ng tao, at kung wala silang nabiktimang tao, ay mga hayop naman ang kanilang pinupunteriya. Kaya madalas, sa probinsya, lalo na sa parting Visayas at Mindanao, kapag may namatay na alagang hayop na medyo karumal-dumal ang pagkamatay, sigbin ang unang pumapasok sa isip nila. Maraming kakaibang kakayahan ang mga sigbin. Pinaniniwala ang kaya nilang maging invisible, gaya ng nasa larawan. At kaya nilang sumipsip ng dugo sa pamamagitan ng pagsipsip sa anino. Ayon pa sa mga kwento, kapag nakahuli ka raw ng sigbin, ay kaya ka nitong bigyan ng swerte. Pero kailangan ay mapanatili mo itong buhay. Ang mga taong may alagang sigbin ay sinasabing itinatago nila ang mga ito sa malalaking banga at pinapakain ng dugo.
Ang mga kwentong ito ay ayon sa mga matatanda na sinasabing nagkaroon ng ganitong klaseng karanasan sa mga sigbin. Pinaniniwalaan ang mga sigbin ay may nakakakilabot na anyo. Ito daw ay mistulang pinaghalong kambing at aso na may mahabang pangil at mapupulang mga mata. Sinasabi rin na meron silang mahabang buntot at ang kanilang talampakan ay nakaturo sa lupa. Kaya panigurado, kung meron kang makitang sigbin, ay magsisitayuan ang balahibo mo. Ang sigbin, pinaniniwalaan ding may dalang swerte. Katunayan, meron pang araw mayayamang angkan na sadyang nag-aalaga nito. May isang pamilya dito sa lugar namin na sobrang yaman. Hindi namin alam kung paano nila nagawa yun. Pero dati lang silang mahirap kagaya namin. Pero sabi-sabi ng mga tao dito sa lugar namin na kaya daw sila yumaman, meron daw silang inalagaang sigbin na binigay sa kanila nung matandang pulubi. At simula nung napunta sa kanila yung sigbin na yon, naging tuloy-tuloy na yung pagyaman nila. Kaya marami sa amin na gusto makita yung sigbin na yon o magkaroon din ng alagang sigbin para yumaman din kami. Sa mga liblib na kabayanan, may mga naniniwala pa rin sa maalamat na mga nilalang katulad ng sigbin.